Teka lang, may isa pa. Attorney Claire ba? Naka-live ba? Check ko lang pag hindi. Attorney Claire, naka-live ka ba? Hindi. Nagkainitan na ba? Kailan to? Ay, kahapon to. Kahapon pa to. Balik tayo kay Attorney Enzo Recto. Isa pa kay Attorney Enzo. Puntahan natin to, ano ba? Hala, naglabas na ng warrant of arrest. Sige nga, pakinggan nga natin to. Wait lang. Para saka na lang yan. Warrant of arrest. May dalawa ng umanong ano to? Factual errors. Ito, maganda to. Dalawang factual errors na lumalabas sa pinagbatayan ng desisyon ng Korte Suprema. Sige, tingnan natin. Maganda to. Ano ang kasablayan ginawa ng Supreme Court? Kailan ito diniscuss? Kanina lang mabsat. 4 hours ago. Sige. Pasok, attorney. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong Tupi at Kwentuhan. Mga kabunyog, pagkwentuhan natin itong may dalawa na umanong lumalabas na factual errors na pinagbatayan ng naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Sara Duterte. Actually, marami nang nagbubusis nito na kailangan talagang i-revisit, kailangan talagang ripasuhin ng maayos ng Korte Suprema yung naging desisyon nito. Kasi yung mismong mga factual basis, yung mga pinagbasihan na facts ng naging desisyon na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, lumilitaw ngayon na hindi accurate, erroneous yung pagkakalatag ng facts. Kaya medyo ito. Siyempre, sabi nga ni Senador Kiko Pangilinan, pag may error sa facts na naging basis ng law, ay mali talaga yung mai-apply mong law. So medyo talaga ito mga kabunyog, seryosong bagay ito. Seryosong bagay dahil yung pagkakakuha, yung mga pagkakakuha ng Korte Suprema na pinagbatayan ng desisyon ni Senior Associate Justice Carpio, lumalabas na parang mali, erroneous. So kung mali yon, based on records, based on factual records, dapat baguhin yung yung i-apply na law. Kung babaguhin yung i-apply na law, mababago ang desisyon. Ano ang lumalabas ngayon na dalawa ng factual errors? Nung nakaraan, ito munang latest. Itong latest, naglabas ng statement ang ABS-CBN. Mga kabunyog, naglabas ng statement ang ABS-CBN. Ayun yung ABS-CBN, no? Ang TV network na ABS-CBN ay naglabas ng statement. Actually, statement of clarification lang naman. Statement of clarification. Ano ba yung laman ng statement of clarification ng ABS-CBN? Doon kasi, alam nyo kasi mga kabunyog, mga kababayan, ang desisyon ng Korte Suprema, halimbawa yung sinulat na yan ni Marvic Leonin, pag sinabi niya doon na ganito, ilalagay niya sa ilalim niyan, halimbawa footnote, anong source niya noon? Nakalagay yan doon kung anong source niya. Para malinaw na yung kanyang binanggit, hindi niya yun haka-haka. Kundi, yan ay totoong records. Ano ba yung sinabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonin sa desisyon niya? Sabi sa page 30 yata yun, page 30, sinabi niya doon na yung impeachment nung February 5 ng Senado o ng Kamara, dinalayan doon, trinansmit doon sa House, sa Senate, nang hindi muna napagbutuhan ng plenaryo. Ito mga kabunyog, ito basahin ko. ABS-CBN issues a statement in response to Justice Marvic Leonin's decision on Sara Duterte's impeachment, citing ABS-CBN news reports that the House transmitted the fourth complaint to the Senate, open quote, even without a plenary vote. Yun yung binanggit ni Senior Associate Justice Marvic Leonin sa desisyon niya, na the House transmitted the fourth complaint to the Senate, kinote niya yon, even without a plenary vote. Ang sinight ni Senior Associate Justice Marvic Leonin na source niya, kaya niya nasabi yon, sa page 8 ng desisyon, footnote number 30, ginamit niya yung mga articles ng ABS-CBN News. Halimbawa, yung sabi niya, House impeaches VP Sara Duterte. Kumbaga, ang mga sinight ni Senior Associate Justice Marvic Leonin sa kanyang desisyon, sabi niya, the House transmitted the fourth complaint to the Senate, open quote, even without a plenary vote. Yun ang contention ni Senior Associate Justice Marvic Leonin sa kanyang desisyon na trinansmit ng Kamara, ng House, yung fourth impeachment complaint sa Senate kahit hindi dumaan
sa plenary vote. Ang source ni Senior Associate Justice Marvic Yunin, yung mga news articles ng ABS-CBN. Nakalagay yan doon sa page 8, ang footnote na yon ay footnote number 30. Hindi ko lang kasi na-screenshot. Naglabas ngayon ng clarification ang ABS-CBN. Sabi ng ABS-CBN, hindi naman ganun ang nakalagay sa aming news articles. So medyo ano to, medyo mabigat ito mga kabunyog, mga kababayan. Kasi yung sinite ni Senior Associate Justice Marvic Yunin na news articles, dininay ng ABS-CBN. Hindi nila ano yun. Hindi nila pala ganun ang pagkakasabi nila. O, sabi ng ABS-CBN sa kanilang clarification statement, statement of clarification, baliktad nga, binalita ng ABS-CBN na nagbutuhan muna, nagkaroon ng plenary voting bago trinansmit. So, ibig sabihin, medyo mali yung pagkakakuha ni Senior Associate Justice Marvic Yunin. Importante yun kasi isa yun sa sinite ni Senior Associate Justice Marvic Yunin na reason na hindi daw nasunod yung procedure. So ngayon, sinasabi ng ABS-CBN, siguro nakita nyo na yung clarification na yan ng ABS-CBN. Maraming ang nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang ibig sabihin nito? So, ang problema dito, yung ganung fact, mali. So, ang sabi ni Senior Associate Justice Marvic Yunin sa decision niya, sa page 8, the House of Representatives transmitted the fourth impeachment complaint to the Senate even without undergoing a plenary vote. Walang nangyaring butuhan. Ang source na sinite ni Senior Associate Justice Marvic Yunin, news articles ng ABS-CBN. May clarification ngayon ang ABS-CBN. Hindi nila yan sinabi sa news nila. At kinote ng ABS-CBN yung verbatim, yung eksaktong pagkakasabi nila sa news articles nila. So medyo ano to medyo seryoso ito, mga kamunyog, mga kababayan. Another, yun yung isang sinasabi ko kasi ang title natin, may dalawa na umanong factual errors ang lumalabas sa pinagbatayan ng desisyon ng Korte Suprema. Yun ang isa. Ang another na factual error, ito material ito, relevant, ibig sabihin importante ito. Ay di ba ang sinasabi ng desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Yunin, nag-violate ang Kamara, ang House doon sa one-year bar rule dahil ganito nga. Ganito nga ang nangyari. May first impeachment complaint, may second impeachment complaint, may third impeachment complaint. Tapos, mayroon pang final na fourth impeachment complaint. Ang sabi ni Senior Associate Justice Marvic Yunin, ang sabi niya, based on records, yung first, second, at third impeachment complaints ay inarchive muna. Therefore, dahil inarchive muna siya, na-dismiss na siya, na-terminate na siya. Dahil inarchive na yung three impeachment complaints, dapat hindi na nag-entertain ng fourth impeachment complaint kasi mababiolate na yung one-year bar rule. Pero, ang records pala ng House ganito. First impeachment complaint, second impeachment complaint, third impeachment complaint, fourth impeachment complaint. Ang ginawa ng House, nang mayroon ng 4 na impeachment complaints, inadapt nila yung fourth impeachment complaint. Ito na yung ginamit nila, fourth impeachment complaint. Inadapt na nila to, ito na yung inaprubahan ng House. More than 215, pinirmahan itong fourth impeachment complaint. Ito na yung transmit sa Senate ng mismong araw na yon na February 5. Pagka-transmit sa Senate, bumalik na yung Secretary General ng House, inireport na na-transmit na yung fourth impeachment complaint bilang articles of impeachment na. In-archive na ngayon yung 3 impeachment complaints, meaning the archiving of the 3 impeachment complaints came later after ma-adapt yung fourth impeachment complaints. Contrary dun sa sinasabi ni Senior Associate Justice Marvic Yunin na in-archive na muna yung 3 saka nag-adapt ng fourth impeachment complaint. Kaya na-violate ang one-year bar rule. So medyo medyo mga kabunyog, mga kababayan, nakakalungkot ito. Kasi yun ang basis ni Senior Associate Justice Marvic Yunin pagsabi na na-violate ang one-year bar rule. Ibig sabihin, yung ganong sequence, yung ganong pagkasunod-sunod, napaka-importante sa naging ruling. Material and relevant facts yun. Okay lang sana kung ang facts na pinag-uusapan wala namang bearing dito sa case. Mayroon Mayroon. Bakit relevant at material yung facts na yon? Kasi sinabi nga ni Marvic Yunin, yung daw first 3 impeachment complaints, in-archive muna. Pagka-archive ng 3 impeachment complaints, saka nag-adapt ng 4th impeachment complaints. Therefore, the 4th impeachment complaint violated the one-year bar rule because the 4th impeachment complaint was initiated or was filed after the archiving and therefore the termination or dismissal of the 3 impeachment complaints. Pero ang sabi nga sa records ng House, hindi naman ganun ang nangyari. Ang nangyari, may 3 impeachment complaints, may napahabol pang 4th, tapos yung 4th ang inadapt. Pagka-adapt ng 4th, transmit na kaagad sa Senate. Pagka-transmit sa Senate, in-archive na yung 3. Ibig sabihin yung pag-archive later. O shout out Jesse Taboso.
O nanonood din daw ngayon ng barkada niyang si Severino Camacho. So, with these two facts na sinasabi natin, one, yung issue ng ABS-CBN na sinight ni Marvic Yunin sa footnote niya. Sabi ng ABS, hindi naman ganun ang news article nila. O di, ano na to? Ano na yan? Isa na yan sa mga factual errors. Pangalawa, yung sinabi nga na ang sabi ni Senior Associate Justice Marvic Yunin na violate yung one-year bar rule kasi inarchive na muna yung 3 impeachment complaints saka in-entertain ang 4th. Hindi naman pala ganun. Mayroong sinubmit na records, minutes, proceedings ang House. Inattach yan doon sa motion for reconsideration. Inattach yan ng House. Kumpleto ng mga records pati yung parang transcript ng ng nangyaring proceedings ng House. So, ibig sabihin, kung ang ginawa pala ng House ay baliktad sa sinasabi ni Senior Associate Marvic Yunin, ibig sabihin nasunod yung rules. So kung nasunod yung rules, walang violation of the one-year bar rule. Kaya nga, sabi ng mga experts, medyo kailangan talagang i-revisit ng Korte Suprema yung desisyon nito. Kasi alangan namang i-insist mo pa rin, i-affirm mo pa rin yung dati mong desisyon, samantalang yung mga facts or yung sequence ng facts ay iba pala kaysa sa sinabi mo sa desisyon mo. Baliktad nga pala ang nangyari. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo medyo talaga kailangang ayusin ng Korte Suprema ang desisyon nito. Kaya nga nakikiusap ang iba-ibang mga experts, actually yung mga legal experts tulad ni Senior Associate Justice Adolf Pascona, retired na Associate Justice, willing silang maging amicus curiae. Ang ibig sabihin ng amicus curiae, friends of the court. Pwede ibig sabihin yan sa amin, pag nag-oral arguments ang Korte Suprema, pwedeng imbitahan tong mga experts na to. Pwedeng imbitahan para magbigay ng linaw. Kaya ito, mga kabunyog, kaya nga mali din yung ginawa talaga ng Senado. Dapat hindi in-archive ng Senado yung impeachment. Hinintay muna yung Korte Suprema na with finality talaga. Kasi seryoso yung mga yung mga grounds ng motion for reconsideration. Seryoso, mabibigat. Lalo pa yung yung factual errors na yun dapat yun. Halimbawa, yung records ng House, hindi naman magsisinungaling yun. Ang problema kasi dito, minadali rin kasi ng Korte Suprema yung desisyon. Hindi muna sila hindi na kumpleto yung alam ng Korte Suprema sa facts ng case. Hindi na kumpleto yung alam ng Korte Suprema doon sa facts of the case. Kaya nagkakaproblema ngayon yung desisyon. Kasi yung desisyon, yung law na in-apply, syempre yung law na i-apply mo will be based on the facts of the case. Ganun kami. Kapag ganito ang facts ng case, ganito yung applicable law. Ay ang problema, yung facts na sinasabi ni Leonin, iba kaysa dun sa totoong nangyari based on factual records. So ngayon, sa motion for reconsideration ng House of Representatives, in-attach na yon. Nandun na yun sa motion for reconsideration. So mahihirapan na na hindi mo i-consider yon. Material facts yon, ang tawag namin material and relevant facts. Hindi simpleng mga yon. Misapprehension of facts. Siguro ganun ang nangyari kasi hindi naman nagkaroon ng hindi man lang nagsagawa ang Korte Suprema ng oral arguments. Yun na nga yung sabi ni retired Chief Justice Artemio Panganiban. Dapat sana, bagamat hindi required, pero maganda sana kung yung Korte Suprema before na nag-decide, nagsagawa ng oral arguments. Kung pinatawag yung representatives ng House, tapos pinatawag yung camp ni Sara Duterte, tapos saka nagtanong, clarify, ano bang ginawa nyo? In-archive nyo na muna yung first 3 impeachment complaints o ano bang nangyari sa House? Malalaman mo yan kung nagsagawa ng oral arguments. Ang problema nga hindi. Kaya walang clarification na nangyari. So nag-decide na lang ang Supreme Court based sa alam nilang facts. Ay ang problema, mali pala yung facts na alam. Mali pala yung facts na alam ng Korte Suprema. So medyo kailangang i-correct yun. Pwede pa bang i-correct yun? Yes. Kaya nga may motion for reconsideration Kaya nga may motion for reconsideration. Anyway, naka-attach naman na yung mga sinasabi natin ditong correction ng facts ay naka-attach doon sa sinubmit na motion for reconsideration. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sana lang i-review talaga ng Korte Suprema. Ang pinapanindigan talaga kasi ng Korte Suprema sa desisyon ni Marvic Yunin, bakit kasi yung 3 impeachment complaint dinismiss nyo, in-archive nyo. Pagka-archive nyo ng 3, nag-entertain kayo ng 4th. O di na yun, bawal yun. Kasi dinismiss nyo yung 3 tapos may another impeachment complaint kayong final. Violation ng one-year bar rule yun. Pero hindi pala ganun ang nangyari. Ang nangyari pala, may first, second, and third, and fourth impeachment complaints.
Pagka-file ng fourth impeachment complaint, yung fourth impeachment complaint ang inapprove na nila. At pagkatapos, finorward na yun sa Senate bilang articles of impeachment. Pagbalik ng Secretary General ng House, na-inform na, na-transmit na, in-archive na ngayon yung 3. Ibig sabihin, itong fourth impeachment complaint ang magbabar nung 3. Nung 3. Oh. Kasi Ayan, mas Mr. naunang Leonardo. dinesisyonan yung 4 pang fourth impeachment complaint. Yun pa nga yung dinesisyonan yung fourth impeachment complaint. Okay, mga kabunyog, mga kababayan? So yan po ang nangyari dito. So mayroon ng 2 factual errors di umano ang nire-raise dito. Itong mga factual errors na to, material ito and relevant doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pero dahil lumalabas na nga itong mga errors na to, dapat makorek. Oh, salamat, Kaya Atty. mayroong motion for reconsideration. Ayos. Okay? So hintayin natin ano nga bang mangyayari sa motion for reconsideration. Okay? Mga Salamat, kabunyog, mga Atty. kababayan, mabuhay po tayo. Thank you. Sige, attorney, maglalas kami dito, attorney, dito sa kanmo. Hindi, maglalas ba tayo? Hindi pa pala. Basta pag nag-tour sa tayo, last na tayo doon. Punta natin itong sinasabi ni attorney tungkol sa